558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Janet Lim Napoles pang sangkot sa pork barrel scam. Inaharap ng korte kaugnay sa forfeiture case na inihain ng Anti-Money Laundering Council. Pagpapatupad ng deployment ban sa Ukraine. Pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment. Pagninilay-nilay at pagbibigay ng oras sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Binigyan diin ng isang obispo. Today, ano yung sinasabi? Mag-sacrifice tayo. Ibig sabihin, huwag tayo makasarili. We deny ourselves even the legitimate pleasures. 7 miyembro ng Kidnap for Ransom Group aresto ng National Bureau of Investigation sa Cainta. Business natin, bentahan ng motor vehicle sa bansa na tiling matatag. Sa ibayong dagat, tensyon sa Ukraine, wala ng pag-asang mapahupa ayon sa dating Ukrainian Foreign Minister. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po tayo ngayon ng Miyerkules, March 5. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DYHP 612 RMN Cebu, EXPR 603 RMN Pagadian, UIRR 792 RMN Ormoc, at sa DYHB 747 RMN Bacolod. Live pa rin mga kasama international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Pinapaharap na ng Manila RTC ang masangkot sa multi-billion peso pork barrel scandal sa Biyernes, Marso 7. Kaugnay yan sa isunusulong na forfeiture case laban sa mga ito. Una nang nag-issue si Branch 22 Executive Judge Marino de la Cruz Jr. ng Provisional Asset Preservation Order laban sa mga ari-arian po na negosyante si Janet Lim Napoles, dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza, dating Social Secretary Ruby Tuason, Energy Regulatory Commission Head Zenaida Cruz Ducot, iba pang personalidad at mga kumpanyang naugnay sa iskandalo. Patay sa court order na inilabas, binibigyan ng pagkakataon ng mga respondents na magpaliwanag kung bakit kailangan bawiin ang naunang freeze order. Ang Provisional Asset Preservation Order ay alinsunod na rin sa inihayang petisyon for forfeiture of assets na inihay naman ng Anti-Money Laundering Council. Si Secretary De Lima pinayuhan ng mga akusado sa PDAP scam na wag munang magdiwang sa pagkakasiba kay Attorney Baligod. Kasama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Pinaalalahanan ni Justice Secretary Lala de Lima ang kampo ng mga akusado sa pork barrel scam na wag muna magdiwang sa pagkakasibak ni Ben Harluy kay Atty. Levito Baligod. Reaksyon ito ni de Lima sa pahayag na akusadong si Senador Bong Revilla na nagkakanda watak-watak na ang mga testigo, habang nabanggit din na Senador Jimbo Estrada na paborito para sa kanila. Sinabi ni de Lima na masyado pang maaga para magdiwang dahil wala pa namang resolusyon ng Ombudsman na kasalukuyang sumasala sa mga nakahayang kaso laban kay Senador
Mayor Ponce Enrile, Bong Revilla, Jungo Estrada at iba pa. Ayon pa sa kalihim, si Benhar Luis naman testigo at hindi si Baligod, kaya wala itong epekto sa kaso. Samantala, aminado naman si De Lima na matagal nang iringan ni Luis at Baligod na bigong pag-ayusin kahit na sinubukang pampagkasunduin. Itinanggi naman ito may grupong nais manipulahin ang testimonya ni Luis dahil mahigpit daw sila sa akso sa WPP, kaya sila lamang ang nakakausap ng whistleblowers. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Juan Quilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama yung takbo ng kaso ng PDAP scam ay pinangambahang maapektuhan sa pagkakasibak kay Baligod. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Nangangamba si Dasmariñas City Representative Elpidio Barzaga na mga kaapekto sa Port Barrel scam ang pagtanggal ni Benhar Luis kay Atty. Levito Baligod bilang legal counsel nito. Ayon kay Barzaga, hindi magandang senyales ito at posibleng makapagpabagal sa takbo ng pagdinig ng kaso. Paliwanag nito, matinding pag-aaral na naman ang gagawin ng mga bagong abogado ni Luis para depensahan ng gusto ang Port Barrel cases, lalo na kapag naiakyat na ito ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Hindi din anya biro ang dami at bigat ng mga sensitibong detalye ng Port Barrel scam, kaya kailangan na batikang abogado din ang ibigay dito. Hindi rin naniniwala ang kongresista sa dahilan ni Luis na wala ng panahon si Baligod sa kanya kaya ito tinanggal. Sa tingin pa ni Barzaga ay may mas malalim na dahilan sa pagtanggal ni Luis kay Baligod at umaasang lalabas din ang katotohanan dito. Kasama mo mula sa kamera, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang balita, pinag-aaralan po ngayon ng pamahalaan ang pagpigil sa deployment ng mga overseas Filipino workers sa Ukraine. Inihag ito ni Labor Secretary Rosalinda Baldos, tumatayong chairman ng Governing Board of the Philippine Overseas Employment Administration. Kasunod na rin ng tumitinding tensyon sa nasabing bansa. Ayon kay Baldos, natakdang mag-convene ang mga members ng nabanggit na board para pag-usapan ang pagpapato ng temporary ban sa Ukraine. Nakataas po ngayon ang Crisis Alert Level 2 sa Ukraine kung saan pinag-iingat at pinaghahanda mga Pinoy na naninirahan sa nabanggit na bansa sa posibleng paglikas. Nanawagan ngayon ang Simbahang Katoliko sa mga Kristiyano na bigyang kahalagahan ng araw po ng Kwaresma. Sa interview ng RMN kay Lipa, Batangas Archbishop Ramon Argelies, mahalaga anya ang pagninilay-nilay at pagbibigay po ng oras sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Ayon kay Argelies, ang Kwaresma ay ang pagbibigay din ng kahalagahan at oras para magdasal, mag-ayuno at magnilay-nilay. Bukod sa pagsasakripisyo, wag din anyang makasarili at tumulong lalo tigit sa mga biktima ng Yolanda. Starting today, ano yung sinasabi? Mag-sacrifice tayo. Ibig sabihin, huwag tayo makasarili. We deny ourselves even yung legitimate pleasures, no? Pero hindi sapat yung ating itinatakbo, halimbawa yung pagkain, yung karne, yung mamahalin, pati yung mga halimbawa vanity natin. Huwag na tayo gumamit ng mga mamahalin na ang ating sarili ang nalulugod, no? Salit, gastusin natin yan, ibigay natin sa iba, sa Yolanda victims, din sa mga poor. Kapag tayo makasarili, wala tayong pakialam sa iba. Kung may pakialam man tayo, gusto rin tuntungan natin ang kanilang mga balikat para tayo mapataas. That's not the way of Christ, no? And thirdly, ang hiningi sa magdasal tayo, ibig sabihin, kilalanin natin ang sovereignty of God. Pag hindi tayo kumikilala sa Diyos, ang kinikilala natin ay name of God. Si Batangas Archbishop Ramon Argelies sa RMN. Ang Malacanang po ay nakikisa sa mga Katoliko sa pagsisimula ng Kwaresma. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Nagpahayag ng pakikiisa ang palasyo ng Malacanang sa sambayan ng Katoliko ngayong nagsimula na ang panahon ng Kwaresma. Sa inilabas na mensahe ni Communications Operations Secretary Sonny Coloma, sa panahon ito ay dapat magnilay-nilay ang lahat hinggil sa paraan ng kanilang pamumuhay. Magandaan niyang isipin ng publiko ang magiging epekto ng kanilang bawat hakbang upang matiyak na magdudulot ito ng kabutihan, katotohanan at katarungan sa kapwa. Dapat din anyang naayon sa kautusan ng Panginoon ang bawat desisyon na gagawin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Itong miyembro ng Kidnap for Ransom Group dyan sa Cainta, Rizal ang naaresto po ng matauhan ng National Bureau of Investigation. Hindi mo na pinangalanan ng kawanihan ang nasabing KFR Group. Dahil po sa pagpapatuloy pa rin ng tactical interrogation, alam din ng otoridad ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng tumatayong leader ng grupo.
Nakumpiska sa kanila ay mga matatas sa kalibre ng baril at ilang granada. Sa pauna impormasyon, miyembro manong ilan sa may tupa ng Armed Forces of the Philippines. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Ang BIR paid ad laban sa mga doktor iimbestigahan na ng Senado. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report. Binabalangkas na ngayon ni Senator Nancy Binay ang resolusyon na ihahain niya na mag-aatas sa kinaukulang komite sa Senado na imbestigahan ang paid advertisement ng Bureau of Internal Revenue o BIR kung saan pinapalabas nito na hindi nagbabayad ng tamang buwis ang mga doktor. Target ni Binay sa isinusulong na pagdinig na malaman kung totoong hindi nga nagbabayad ng tamang buwis ang mga doktor sa kabila ng malaki nilang kinikita. Sa print advertisement kasi pinapakita na nagiging pabigat lang ang mga doktor sa mga nagbabayad ng tamang buwis katulad ng mga guro na mas may maliit pang sweldo kumpara sa kanila. Tanong ni Binay, tama bang gawing ehemplo ng tax evaders ang mga doktor na ating hinihinga ng tulong kapag meron tayong iniindang karamdaman o sakit? Sigit ni Binay, dapat mabusisi kung paano binuo ang advertisement at kung ano o balido ba ang naging basihan ng naturang commercial na ikinalungkot at binatikos ng Philippine Medical Association. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Agreement. Radyo mo Nationwide. PNP CIDG mas nagiging mabusisi sa paggamit po ng mga civilian agent sa kanilang operasyon. Kasama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report. Magiging mabusisi na ngayon ng PNP-CIDG para tutukan ang paggamit ng kanilang mga tauhan ng civilian agent na ginagamit sa kanilang mga operasyon. Ay makarang madiskubre nga ng CIDG ang paggamit ng ilang mga opisyal ng civilian agent na may nakabinbing talang kaso gaya ng murder. Isa na rito ang natigil nilang opisyal na si Police Chief Inspector Benedito Redado na hinuli kamakalawa na tumatayo pa ng leader ng Agaw Bato na nagre-recycle ng illegal na droga. Ayon kay CIDG Director Chief Superintendent Benjamin Magalong na kanilang pag-aaralan ang proseso ng kanilang tagpuan ng mga civilian agent upang hindi makalusot ang mga wanted sa batas o ang mga may criminal record. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Now narito, hindi po pag-aari ng PNP ang nasa 900 na mga AK-47 assault rifle na napaulat at nawawala. Nilinaw ni CIDG Director Chief Superintendent Benjamin Magalong ang mga ito na po in-import na isang firearms dealer sa bansa na hindi na niya pinangalanan. Hindi po ito property ng Philippine National Police dahil naman po sa inventory po natin ng AK-47 at hindi po tayo bumibili. Ito po in-import po ng isang legitimate po na firearms dealer. Kasabay niyan, tiniyak ni Magalong na wala silang sasantuhin sa isasagawa nilang investigasyon tungkol dyan na naglalayong malaman kung kanino na ibenta at saan napunta ang mga naturang high-powered firearm. RMN News Negosyo. Mananatiling pinakamalakas ang bentahan ng motor vehicle sa Pilipinas sa unang buwan po ng 2014. Sa kabila ng pagbaba ng halos 16% ng sales sa ASEAN, lumago naman ng 27% ang bilang ng units na naibenta sa bansa. Ayon sa ASEAN Automotive Federation, mula sa 12,303 na units noong nakaraang taon, bahagya itong umakyat sa mahigit 15,000 unit nitong unang buwan ng taon. Od sa Pilipinas, sa Indonesia lamang din lumago ang bentahan ng mga sasakyan. RMN News Abroad. Inihayag po ni dating Foreign Minister Petro Poroshenko, isang key Ukrainian figure na wala itong nakitang pag-asa para mapahupa pa ang tensyon sa kanilang bansa. Sa kabila ng pag-uusap umano ng Ukraine at Russian defense at iba pang opisyal gaya ni US Secretary of State John Kerry. Si Poroshenko ay miyembro ng parlamento na inatasang manguna sa bagong Crimea government. Una ng dinipensa ni Russian President Vladimir Putin ng pagdideploy nila ng tropa sa peninsula sa Ukraine na siyang sanhi ngayon ng krisis sa bansa at nagiging ugat din ng pangamba ng international community. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Sa inyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide ngayon pong Ash Wednesday, March 5. Panoorin po aming naging pagbabalita 12 ng tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa kanan po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1
Pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita tapos sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Katak alas 12:16. RMN